May sarili-sarili kasi tayong timeline eh, di ba? Hindi naman porket ako, bata ko siya na-discover, dapat kayo, bata nyo na rin siya ma-discover. Magkakaiba naman tayo ng buhay. You only fail if you quit. Well, kung love mo naman yung ginagawa mo, edi try mo lang. Alam mo, hindi mo naman malalaman na successful yung ginagawa mo kung ano eh. Hindi mo naman talaga siya susubukan. Mic check. Mic check. This is Avenue. This is Avenue, a space for me and you. Welcome to your new favorite podcast. This is Avenue, a space for me and you. And syempre, kung mapapansin nyo, hindi ako nag-iisa dito. I hope napanood nyo na yung last episode ng Avenue, which is yung episode 1, which is kasama ko yung girlfriend ko na si Feb. Pero for this episode, for episode 2, iba naman yung kasama ko. And I'm really proud to introduce sa inyo kung sino yung... Grabe naman yung pagka-proud. Siyempre, dapat, kailangan malupit yung introduction. Kasi I'm really proud to introduce sa inyo kung sino yung kasama ko ngayon. Isa siyang business owner. Business owner. Siya yung nagsimula ng sarili niyang business, no? And I think, hindi ko masyadong dadamihan yung introduction kasi bala ka na magkwento. Ikaw na magkwento nun. Pero this is my sister-in-law. Tama ba? Asawa ng kapatid. Sister-in-law. Sorry, nalilito ako dun eh. Nalilito ako sa mga ganun. This is my sister-in-law. So, asawa siya ni Kuya Benedict. If kilala niyo si Kuya Benedict. This is Ate Luis. Hello. Ayan. Say hi naman to our audience. Hello. Ayan. This is Ate Luis. And syempre, para lang ma-introduce sa inyo, no, kung ano ba yung business na ginagawa ni Ate Luis, no? Ano nga ba yung ginagawa mong business, Ate? Ayun. So, I'm Luis. Hi, everyone. Ang business ko is yung customized cakes, ganyan. So, we customize cakes based dun sa mga likes nyo for birthdays, ganyan. Ano pa ba? Binyag, mga debut, weddings, ayun. Yung Ayan. mga So, namin. actually, isa ako sa mga witness, no, kung paano nag-thrive talaga yung business nila, kung paano lumaki yung business nila from a very small time na parang basically gumagawa lang ng cake dun sa dining table. Oo, yun talaga, grabe yun. Ayan, so siguro mapapadipin natin yun later on sa kwentuhan natin. Pero syempre, as we start, syempre, simulan natin dun sa umpisa mismo. Simulan natin sa, basically, nung wala pa yung business. So, we've prepared questions kasi. Hindi ko sinan sa kanya. Wala ko alam. Wala. Hindi, pero for the first question kasi, no, unang-una lang naman, sino si Ate Luis before the pastry business or before the cake business? Well, ano din ako before. Bago ako nag-start ng business, employee din ako. Siyempre, after gumraduate, naghahanap ng work, di ba? The usual. Ayan, hanap-hanap ng work. Nag-employee din ako. Parang nakadalawang trabaho din ako eh. Dalawa pala yun? Oo, Dalawang nakadalawa trabaho. ako. Okay. Yung una, pastry assistant ako. Nasa field na mismo ng ng gawa-gawa ng pastry baking, talaga. Yun talaga ginagawa ko. Sa may Quiapo yun eh. Yun yung first work ko. Pastries din talaga ginagawa namin. Yung nagsusupply kami. Quiapo. Oo, sa Quiapo. Tapos dinideliver yun sa may BGC. Kasi parang cafe yun. Okay. Cafe siya. Tapos kami yung gumagawa ng pastries. Kami nagpe-prep, ganyan. Kami nagpe-finish, nagde-decorate yun. Tapos yung second work ko naman, sa government ako. Okay. Yun lang kasi alam ko. Alam mo, sa government ako. Okay. Yan. So, nag-government ako. So, ayun, good pay naman doon. Okay naman talaga yung benefits pagka nag-government ka. Una, ako doon contractual lang. Okay. Tapos, eventually, na permanent din. Ilang years pa ako doon? Mga 3 years? Tagal. 3 years rin yun. Oo, 3 years din ako. Tapos, permanent din ako doon sa government. Grabe. Okay. So, siguro ito yung follow-up question lang rin naman, no? Kasi parang nung nagkukwento ka about dun sa work mo sa government, parang is it something that you really wanted to do? Well, hindi.
Hindi. Kasi sobrang layo niya doon sa gusto kong gawin, which is yun nga, yung magbe-bake ng cake, di ba? So ever since talaga, yung Oo, baking bata talaga. pa lang ako, yun na talaga yung gusto ko. Oo. Okay. Oo. Tas, yung work ko kasi noon, sobrang layo. Parang gumagawa ako ng mga memos. Humaharap ako ng rally. Asan yung cake doon? Oo, di ba? Humaharap ako sa rally. Pag kami nagra-rally dun sa harap ng office, Luis, baba ka muna doon. Tanungin mo kung anong concern nila. Tapos Ay, pwede na. seryoso? Ang Oo. galing Tapos Ikaw sinong pala yung pwedeng nagaganon. officer natin Okay. coordinate sa kanila para makausap doon sa concern nila. Yun yung work ko. Tapos, mayroon din ako noon every morning, 5 a.m., 4:30. Dapat gising na ako. Bakit? Nagmo-monitor ako ng news about Wagas. dun sa sa government institution na yon. Okay. So after nun kino-compile ko yon, then we send it to the executives, yung mga secretary, yung mga undersecretaries. So very pala, no? Parang very formal job talaga. Ganun Anong talaga tawag siya. dun? Basta yun. Ano bang tawag dun sa mga ganong Blue klase ng collar, job? mga- Siguro parang Oo, ganon. ganun. Pero nabanggit mo kanina na yung pagbe-bake, gusto mo na siya nung bata ka pa. Anong nag-inspire sa'yo nun? Well, ang nag-inspire sa akin doon yung mami ko. Kasi si mami, nagbe-bake na talaga. Tapos, Okay. nag-ano kasi siya, may time nun, nag-seminar yata siya. Yung mga nagpa-pipe ng flowers, gano'n. Yung mga flower piping, buttercream, ganyan. Yun ba yung ginagano? May parang basta yung yun, ginagano ganun. yung may pipe. pinipis. May Yun pinipis pala niya. yun. Pipe pala tawag Oo, doon. Sorry. pipe. Hindi pisel. Sorry. Piping siya, And then, ganyan. Tapos nakita ko ginagawa ni mami sa bahay. Parang inuulit niya yung mga natutunan niya doon sa sa seminar niya. Tapos nag-spark sa akin. Bigla lang nag-spark. Parang ito yung gusto ko gawin palagi. dahil na-witness mo talaga Oo. siya, ganun. Ang galing, Nagsimula yun doon sa chocolate cake ni mami, ganyan. Tapos ayun, tuloy-tuloy ko na ginagawa. Elementary pa lang ako, nagbe-bake na ako eh. Seryoso, Oo, elementary? elementary. Elementary. Yes. Wagas. Tapos yung una kong nabenta is red velvet cupcakes. Hence the name velvet. Okay. Ayun. Yun ba yung origin nun? Oo. Kasi yun talaga yung pinakauna kong nabenta. Tapos kaklase ko siya nung high school. Tapos parang Natuloy-tuloy mo siya from elementary, high school, nagbe-bake ka rin talaga. kahit nga nung college eh. Kasama mo yung si tita nun? Hindi. Parang hinayaan na lang. Nagsolo ka Oo, na? nagsolo na. Ayos Ganon. Pero yung gamit niya, yung ginagamit ko. yung mga tools niya, yun. Yun nga. At least, di ba? May Oo. starting point na kasi may tools na eh. Doon ako, very lucky kasi meron na agad si mami yung mga mixer, yung mga bowls, yung mga panghalo, yung mga piping tip, yan. Yung iba nga dyan, naman ako pa eh. Hindi sa kusina. Ay, we? Oo, Hanggang ngayon ginagamit mo pa rin. Oo. Parang memorabilia na rin yun. Ganon. Gamit na rin yung mga Yes. ganon. Pero ang galing, no? Kasi from ever since elementary up until now, di ba? Oo. Up until Nga now. yun eh, pagka kunyari Valentine's Day, parang nagbe-bake ako. Kunyari cupcake, yun yung pumimigay ko sa mga teachers, sa mga kaklase ko. High school? Oo, high school. Pati na elementary. Ganun. Pampalakas yun. Oo, di ba? Kasi uso yun, di ba, sa mga teachers yung mamimigay Kaya ako ka. nag-teacher. Para sa gifts. Para sa gifts. Para pag Valentine's. di ba? May lalapit sa'yo. Nagsusuntukan po. Literal pala, ganun. Oo. Pero, ever since elementary, high school, college, may I ask, ano yung course mo nung college? Nung college ako, inline naman siya dun sa gusto ko, which is HRM, Hotel and Restaurant okay, Management. Inline naman siya. Pero ang pinakagusto ko talaga is pastry arts nung una. May ganun palang course? Oo, meron nun. Ano yung concentrated talaga for baking? Yes, Ganun? for Galing, pastries, ganun. Kaya lang sabi ni mami, mag-HRM ka para medyo wide yung yung job opportunities. Oo, yung job Ganun. opportunities niya para hindi lang daw focus sa Ganun sa pala yun. baking. Yeah. Okay. Mm-mm. Pero, sige, napag-usapan na natin yung kung paano nag-spark yung interest mo because of your mother, di ba? Nakikita mo siya mag-bake, so, baka pwede ko rin ito gawin. Parang ganon, di ba? Ngayon, na elementary, high school, college, up until now, that you already experienced jobs, ganon. Ano naman yung nag-push sa'yo to turn it into profit, that passion? How did you turn it into profit? Ano yung nag-push sa'yo?
Actually kasi ako, mahina talaga loob ko. Okay. Parang ano talaga, parang ayoko nang mahirapan. Okay. Ganon, Gets ayoko nang naman, gets nahihirapan. naman. Gusto ko yung easy lang. Pero ano kasi, yung nandun ako sa state ng work ko na parang di ko na trip to yung ginagawa ko. Okay. Kasi ano naman alam ko naman yung gusto kong gawin eh. Alam ko naman na gusto kong mag-bake. Yun naman talaga yung gusto ko. Bakit nandito pa ako? Yun. Yun Parang yung nag-ano sa akin. parang midlife crisis. Oo. Slight? Mga ganun. Parang ganun. Okay. Kaya, pero hindi rin mangyayari yung Velvet kung wala din yung mga friends. Tsaka si Benedict, yung husband ko na ngayon. Yung isa doon si Faye. Yung kababata niya. Tapos naging best friend ko na rin. Yun. Parang sila yung nag-push sa akin. Pumunta sila sa bahay noon. Tapos parang, ay, sige, shoot natin yung, yung pastries mo. Tas parang gawa natin shoot talaga ng, parang for content? Gano'n? Oo, shoot talaga. Galing. Meron pa yung gumawa pa si Faye na parang, PubMat? Very supportive. Very supportive grabe yung support friends. Nila. Galing Pumunta talaga sila sa bahay. Sige, bake mo yan. Tapos natin, i-shoot natin. Okay. Naglatag-latag pa ng mga pang decor dun sa lamesa. Galing Oo, ganun. Ano yung, syempre, alam naman natin na siguro yung friends, for example, yung husband mo, they are all external factors. Pero, ano yung mismong nag-push sa'yo internally na, pupursue ko to kasi ito talaga yung gusto kong gawin? Siguro, na rin ako na parang, paano ba natawag dito? Brainwash. Hindi, parang siguro na, ano ba tawag dito? Parang na lang sa akin, nag-spark na lang sa akin. Yun naman yung gusto mong gawin eh. Bakit di mo pa simulan ngayon? Gets naman. May mga ganong araw na yung parang, pagising mo sa umaga, pagmulat mo, parang, shit, parang hindi ito yung gusto kong gawin. Ganon. May mga ganon talagang araw eh. Well, actually, nung nag-work din ako, nung nasa government ako, sinasabay ko rin yan. Parang pag... Nagbe-bake ka Oo, rin. nagbe-bake din ako. Parang after ng work, pag uwi ko, magbe-bake pa ako. Immortal. Oo, ganun yun. Ay, yeah, I remember. Sorry, nasa isang bahay kasi kami. Kaya nakikita ko rin kung paano sila kumayod talaga. So, ganun. Natandaan ko dati, nung working ka pa, pag uwi nyo dito, diretso kayo sa wala, may kusina na ba? Wala pa sa dining area. Wala pa yung velvet kitchen. Diretso sila mismo, nagpe-prepare na agad sila. After work aasikasuhin naman nila yung business nila. So, doon mo rin talaga makikita kung paano yung hustle, paano yung true hustle. Pero dati, bago pa ako dito nakatira, syempre, sa bahay namin. Diba? And yung family ko rin, tinutulungan ako. Okay. Yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Doon ka rin sa dining niyo? Oo, sa dining din. Kasi wala talagang space. Yung doon sa dining ko, sa dining namin, yung si Ara, yung kapatid ko, tapos si Kuya, tinutulungan nila ako. Si Ara, siya yung, habang nasa work ako, inuutosan ko na sila, ito yung gagawin natin for the week. Tapos, si Ara, gagawa siya ng mga decors, ganyan. Okay. Yun yung mga nilalagay mismo sa cake. Kunyari, mga bulaklak, yung mga tao-tao. Pinapagawa ko na sa kanila. Tapos si Kuya naman, very supportive. Siya, Kuya, sige, bake ka ng cake, chocolate cake, tapos brownies. Nagbe-bake rin yung si Kuya? Nagturo. Tinuruan ko rin. Pero syempre, sila, paid, ganun. Okay. Parang may commission sila. Kunyari, pagka nakailan silang bake at least, ngayon. family business rin diba? Pero okay din sa akin na binabayaran sila. Kasi syempre, tulong lesson na rin yung sa job kanila. mo Na-lesson din yung job mo. ko. Tapos pagdating ko sa bahay nun, i-assemble ko na lang. Okay. Oo. Okay, ganun pala yun. Ganun yung ko dati. Kaya din ako, thankful din ako na na nandun sila para tulungan din ako dun sa business. Pero na-realize ko lang rin kasi yun yung nagpapatunay na na the best equipment na pwede mong gamitin. For example, sa baking, ganun. The best equipment na pwede mong gamitin is kung anong meron ka na. Just for example, saan sila nagbe-bake? Sa dining. Dining area. Diba? You don't need a fancy kitchen or you don't need a really fancy equipment na gamitin mo. Gamitin mo kung ano meron ka. Actually, wag ka magmadali. Eventually, you'll get there. Oo. Kasi, by the way, I'm a witness kung paano nabuo mismo
Velvet pala, yung Velvet na business nila, they already have kitchen. Own kitchen talaga. Own kitchen for that. And ang galing lang kasi kung paano nabuo yun. Pero by the way, kakat muna natin to. Let's have a small break lang muna just to check the cameras and peace out. And we're back with Avenue, a space for me and you. And syempre, siguro tutuloy natin yung usapan natin kanina. No? Kanina, nabanggit na natin na may sariling kitchen yung Velvet. Yung the best equipment that you can use, syempre, is what you already have. Na dati sila, nagbe-bake lang sila sa dining table, sa kainan mismo, kapag kakain na, ligpit na lahat. Ganun. Ganun yun. I'm a witness of that. Kasi isa ako sa mga kumakain eh. So, witness ako nun. And siguro tutuloy natin dun sa question natin na passion into profit, no? Siguro, just wanna ask you, Ate Luis, how did it feel like starting out na, for example, nung nag-start na kayo ng business mo, how did it feel like? Well, syempre, nakakakaba. Kasi, Normally. Oo. Diba? Kasi parang I'm on my own na eh. Wala na akong susundan na parang, nung dati kasi sa work ko, meron parang targets. Ganun. Parang sa isang taon, dapat may target kayo na ganito, makapag-event kayo ng ilang beses, ganyan. Eh ngayon kasi, syempre, pagka nagbi-business ka, parang hindi mo na alam kung may papasok ba na orders, ganyan, di ba? You are your own boss. Oo, diba? I am my own boss, ganun. Parang hindi ko alam, may dadating ba, may mag-order ba? Nakakakaba, syempre. Pero, ayun, ano ba? Parang naging ano na rin, blessing din kasi, tawag dito. I'm sorry. Go lang. Kasi parang, hindi, wait. Refresh. Go lang. Asa na ba ako? Ayun, so Starting nakakaba siya kasi hindi ko nga alam kung may papasok na order. Pero ano naman, God is good. Parang may mga weeks talaga na wala, may mga weeks talaga na sobrang may mga weeks talaga na parang sobrang pagod. Pero ngayon, nakakatuwa na parang halos every day may mga nag-iimbita. Ganun. Nakakatuwa na parang nakikilala na kami, ganun. Oh, actually, kasi by the way, if kilala niyo yung Velvet mismo, dami na rin umu-order talaga eh na as I witness for example, yung mga posts nila, nakikita ko kasi yung page nila, syempre. Nakikita ko yung mga posts nila, ang dami doon na parang di ko alam kung sino na mga nag-order nito. Hindi naman natin to kakilala. Siguro hindi na nila to kakilala mismo. Actually, may mga ganun ako. May mga clients ako na hindi ko nakakilala. Mga hindi ko na parang na-discover na lang din kami. Minsan nagugulat ako, nagde-deliver kami sa may Rizal na. Tapos sa may Paranaque, ganun. Tapos minsan may mga na rin, may mga nanghihingi na rin ng sponsorship sa amin ng mga artista. Oo, may ganun. Seryoso ba? Oo, meron. Ayos. May mga ganun. May na-delivera na kaming parang sponsorship artista. Debut niya. Artista mismo. Pwede bang i-disclose kung sino yan? Hindi ko alam. Kasi hindi sumik. Hindi ko alam kung meron. Basta yan, may mga ganun. May mga nanghihingi na ng sponsorship. Yan. Parang, siguro ngayon, no? Kasi syempre, we're on the good side of business. Yun yung napapag-usapan natin kung paano umangat, kung paano umangat yung mismong Velvet, di ba? Siguro, I just wanna ask lang rin, parang, did you ever come, siguro oo, syempre siguro oo yung sagot dito. Did you ever come to a time na parang, wala, ano nang gagawin natin dito sa negosyong to? Tutuloy pa ba natin to? Did you ever come to that time? Oo. Lalo na nung nag-start kami nagkaroon kami ng stall Diyan sa may, dito sa may Saranay Road. Physical store. Yun yung first parang namin, physical store. Tapos naman, nung una, sige, okay naman siya. Parang good naman. Tapos eventually kasi parang nakikita namin, syempre, sa ilang buwan ba kami nun? Siguro may 3-4 months na kami doon, nag-try kami. Parang hindi mataas yung sales pababa. Okay. Tapos parang palugi, ganun. Oo, sobrang palugi na parang parang hindi na worth it yung pagod. Na parang napapansin din namin sa financial aspect na
parang parang yung renta na lang yung ano natin, yung binubuhay natin, hindi na yung hindi na Mismong yung sarili. business. Oh, hindi na yung mismong business, hindi na yung para sa amin. Tapos yung kapalit sa amin pagod. Okay. Ganun. Kaya yun, syempre, yung parang first physical store namin, physical store, parang din namin, give up din namin kasi nga yun yung nangyayari sa amin. Parang parehas kami nung husband, kasi tinutulungan din ako ng husband ko na pagod, uuwi kami 12, mga 12 midnight, 1 a.m. Oo. Oh. Gagawin ko siya sa Grabe. umaga, yung mga stocks ko, tapos titinda ako doon. Kahit na nakaupo lang magtitinda ka, nakakapagod din pala yun. Nakakapagod din pala yun. Tapos yun. Kayo rin siyempre kasi kayo rin yung gumagawa talaga ng mismo yung supplies eh. Kaya normally, shucks, kapagod talaga yun. Tapos uwi ka 12 a.m. Tapos may sasabay pa nun, cake. Yung mga customized orders pa. Mga customized orders. Lalo so sobrang nakakapagod. How did you overcome that? By the way, kasi na-realize ko lang rin, no? Dun sa kinuwento ni Ate Luis, na-realize ko lang rin, you just have to choose kung ano yung kailangan mong i-push through. Hindi lahat. Kasi for example, meron talaga mga bagay na kailangan mo sukuan. Kailangan mo sukuan. Kung palugi ka na dun, kung nakikita mo talagang parang, siguro, ang hirap talaga na itong i-push, ganun. Wala ka talagang future dun. Basically, mas papahirapan lang yung buhay mo. Well, at least nag-try ka, di ba? At least nag-try ka. Nag-try ka. Alam mo na hindi yun yung right venue for you. Yeah, tama. Parang parang filtration system lang rin yan. Na you just have to try everything that you can. Hindi naman lahat talaga. You just have to try everything that you can until you find the right spot na para talaga sa'yo. The right opportunity talaga para sa'yo. So that's a very good example for that. No? Pero let's continue dun sa kinukwento nyo kanina na dun nahirapan talaga kayo sa physical store nyo, ganun. Physical store. Hindi ko kasi alam kung pero after that, kasi syempre, I believe malaking impact rin yun sa niya siguro sa moral, sa self-esteem ninyo as a business owner. Malaking impact rin yung bugs, tanggal ang store niyo, ang store ninyo. How did you get back up? How did you overcome that? Kasi parang during the process, parang napag-uusapan na rin kasi namin na na parang wala na talaga to. Parang lagi na lang kami nagbibigay ng chance na na sige, isang buwan pa, try natin, gano'n. Okay. Parang tawag dito. Siguro inaano na rin namin sa sarili namin na kung hindi talaga to para sa atin, at least nag-try tayo. Kasi kung hindi naman natin tinry, hindi natin malalaman na hindi siya successful. Tama naman. Parang yun lang pumapasok sa namin. At least we tried. We tried. Yun lang. Kaya Tama parang naman. Natatanggap din namin na hindi kami nagtagal dun sa store. Na-comfort nyo rin yung sarili ninyo, Kasi mapapansin mo naman sa sales, sa sales nyo na kung hindi talaga kumikita, edi kasi naman kayo pa mahirap. Panindigan nyo pa ng wala naman talagang resulta, diba? Lalo kaming malulugi pagka ganun. Pero siguro that's an example rin talaga ng trying is still making progress. Yung siguro I just want to emphasize this, na kapag nagtatry ka, pa rin yun, progress pa rin yun kahit nag-fail ka. Kahit nag-fail yung ginawa mo, that is still progress. Part yun ng journey mo. Yung kumbaga, failure. Plus 1% pa yun papunta sa 100% na ikaw. So to the best version of you, your business, or kung ano man, it's still progress. Pero sige, let's proceed, no? Kanina napagkwentuhan natin burnout. Sa business, parang nahirapan kayo sa business, ganun. Pero ikaw, have you ever experienced burnout with that passion of yours na baking? Oo, lalo pagka mga ilang araw na kami hindi nakakatulog. Okay. May mga literal na ganun pagod talaga. Oo, na parang nakaka-stress kasi sobrang pagod. Ano ba to? Mali ba yung ginagawa ko? Bakit parang napapagod kami ng ganito? Tama ba yung yung parang timeline ko? Tama ba yung parang yung pagsischedule ko ng mga dapat gawin? Ganun. Nakaka-stress dun sa part na yun. Lalo na pagka yung wala kaming
walang tulog. Tapos minsan, pagka wala akong tulog, nagsusungit ako. Nagtatantrum sa Tapos nagsusungit ako eh. Minsan naaaway ko na yung asawa ko. Okay, ito pala yung dahilan. At least baka marinig to ni, di ba, ni Benedict. Oo, nagsusungit talaga ako pagka walang tulog. Nakakapagod. Pero ang drive na lang namin para hindi sukuan ko anong meron kami ngayon. Yung mga feedback ng clients. Kasi pagka after ng delivery, yung 'di ba, pagod kayo, wala kayong tulog, tapos magde-deliver kayo. Tapos pagdating din sa venue, makikita ng client, wow, ma'am, ganda ng cake, ganun. Tapos parang mabubuhayan ka ng Sabagay, ng loob. Parang rin. yun na lang yung nagiging drive namin. Pero kasi syempre, ano ba naman yung business namin, 'di ba? Parang to satisfy yung client. Oo. Yun. Actually, almost all business naman talaga, di ba? Kaya yun, pagka nakakarinig kami ng mga positive feedback sa mga clients namin, sobrang fulfilling. Okay. Ang saya saya sa puso. Ang galing lang. Tama naman kasi siguro ang nakikita lang talaga ng ibang tao yung result eh. Pero if natuwa sila dun, malamang kahit ako matutuwa rin ako, 'di ba? Matutuwa rin talaga ako sa ganun. And anong ginagawa mo? Ito another question, just a follow up on that burnout topic. Anong ginagawa mo for example, burnout talaga malala ganun. Ilang araw kang walang tulog. Anong technique? Kagibusyo Basically, anong technique ang ginagawa mo to regain yourself? Siguro I reward myself. In what way? Sige, I just want to know if it's okay. Pagkain. Okay. Pagkain, gano'n. No, minsan maglalambing ako. Uy, date mo naman ako. Gano'n. Date mo ako. Pero yun, mga pagkain, gano'n. Minsan bibili ako ng something para sa sarili ko. Reward ko na lang din. Ganun. Okay, I get that. Reward system. Kasi usually, ako, guilty ako dito na parang, for example, pag may gagawin ako, mag-work ako na mag-work, ganun. Parang sometimes I feel na, am I worthy enough for a reward? For rewarding myself, ganun. Kasi, minsan rin eh. Nakaka-guilty na, wala pa masyadong result, ganun. Kailangan, ano ba tawag doon? Am I worthy of a reward? Ganun, parang ganun. Pero, with your story, I just want to emphasize this para sa mga nanonood rin. I just want to emphasize na if you worked hard enough, narinig ko rin to kay Tito Mikey, if you're familiar with Tito Mikey, if you worked hard enough, you gastos hard enough rin. same lang rin. Pero syempre, hindi mo naman naubusin. Don't take it literally. Pero don't forget to reward yourself rin talaga. Small wins pa rin yun. Small wins. Small steps, di ba? Minsan nga, ang ginagawa ko, share ko lang, ang ginagawa ko minsan pagtapos na akong gumawa ng content, ganun, nakapag-schedule na ako for the whole week, ganun, na-edit ko na lahat, nakaschedule na lahat, naglalaro ko. Nagbabalorant ako. Ganun. Ubo ka, sorry. Pero, ituloy natin. Ngayong you are in that position of having your own business, of having Velvet na, as I can observe, which is paangat yung negosyo rin. Sana talaga. Paangat yan, I believe. Manifest natin yan. Paangat yung negosyong yan. Kasi natikman ko rin yan. By the way, tikman nyo yung Velvet Cakes and Cupcakes. Ang sarap, promise. Message sa page. Iba siya sa ibang brands. Ayun, wow. Anong brand X? Brand X. Ganun. Pero iba siya, promise. Iba yung lasa niya. Hindi siya yung mga matatagpuan mo lang with the other businesses. Promise, iba yung lasa niya. Ang sarap. Hindi yung ibang lasang pangit Pero, ito, now that you are in that position na you have your business, you have your rising business, ano naman yung mga masasabi mo naman for the small-time business owners? Yung, aside from the small-time business owners, siguro yung mga nagsisimula pa lang rin, what can you advise them? Well, disclaimer hindi pa ako, autofocus. Sige lang, okay lang yan. Well, disclaimer, hindi pa talaga ako super successful. Hindi pa naman ako yung ganun humble. ka, Hambog. Hindi, kasi syempre may vision ako ng successful. Yeah.
Pero Gets. ayun, sa tingin ko kasi hindi pa naman ako talaga yung super na successful. Pero as starting out sa business, siguro ang ano ko na lang, ang tip ko na lang is to be ready. I-ready mo na yung sarili mo Okay. to go into that path. Kasi kung kung alam mo naman yung gusto mong gawin, parang i-condition mo na lang din yung sarili mo na you will be in this path. I-prepare mo kung ano bang mga kailangan mo. Okay. Ganon. Tapos, Okay lang yan. No problem with that. Ayun. Parang, just want to ask, no, to prepare in what way? Siguro, well, sa akin kasi, di ba, For example lang, in your situation. Kasi ako nag-work ako, di ba? Tapos sinasabay ko yung velvet. Parang ang ginawa ko, pinrepare ko yung sarili ko, parang nag-isip ako, ano ba talaga yung mas gusto kong gawin? Mm-mm. Ganon. Yung sa day job ko, maganda talaga yung pay. As in, actually, kaka-promote ko nga lang bago ako mag-resign. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Nakalimutan kong isingit yan dun sa mga questions. Pero, by the way, no, medyo puputulin muna natin to just to check the cameras. Pero, itutuloy natin yung usapan mamaya tungkol doon sa pagre-resign. Okay, we'll be back in a short while. And we are back with Avenue. Tutuloy natin yung magandang usapan kanina. Kasi actually, ngayon ko lang rin to naalala. And parang ngayon lang rin ata naalala ni Ate Luis. Nag-resign pa. Ayan, tutuloy natin yung usapan doon sa pagre-resign. What about it? Ano bang pagre-resign yung sinasabi natin? Sige nga. Well, kasi 'di ba, sa government ako, ganyan. Tapos na-permanent ako. Then syempre, pagka sa government, syempre gusto mo ma-promote, 'di ba? Mm-mm. Yeah. So Corporate ladder rin yun eh. Akitin mo rin yun eh. So nag-apply ako for promotion. And then ayun, na-promote naman ako. Tapos yun, maganda Tumaas talaga. sweldo. Tumaas sweldo. Tumaas Maganda sweldo. yung pay talaga. Mm-mm. Maganda, may benefit sa government. Tapos, after 10 months, nag-resign ako. Okay. Naka-promote lang, tapos nag-resign na. Goodbye agad. Oo. Siguro yun nga, yung sinasabi ko kanina na parang yung advice for starting, yung i-ready mo. Well, yung sa pag-ready kasi na yun, parang i-weigh mo rin kung okay ka na, ready ka na ba na mag-resign dito sa day job mo na may stable na pay? Ganyan, ready ka na ba doon? Tapos, meron ka bang sapat na gamit? Parang yung to start up yung business mo, ganun. Kasi ang hirap naman kung nag-resign ka, tas wala ka namang wala kang susunod na gagawin. Kasi it's a risk rin eh. Malaking super, risk rin super yun risk. eh. Oo, Kasi grabe. imagine, yung normal day job mo na basically buwan-buwan ka kikita for sure. Oo. 'Di ba? Basta ginagawa mo trabaho mo, kikita ka tapos bibitawan mo yun. It's a big risk, 'di ba? Feeling ko ako matatakot rin ako sa ganun. Oo, nakakatakot yun kasi grabe. Well, so super ganda talaga nung sahod ko before. Tapos ayun nga, na parang sabi ko, nung 'di ba pinagsasabay ko yung cake tsaka yung work ko. Pagka-uwi, dun gagawa ng cake. Oo. Tinignan ko, parehas nakakapagod. Nakakapagod syempre magtrabaho, 'di ba? Nakakapagod din syempre gumawa ng cake. Yeah. Winay ko, ano bang mas masayang gawin? Okay. Ayun. 'Di ba? So na-realize ko, mas masayang gawin yung cake. Nakakapagod it's your pero passion. masaya. Masaya siya gawin. Oo. Gets. Kahit na naaasar ako, hindi ko nakukuha yung yung gusto kong outcome, pero masaya ako kasi natututo ako gets. ganun. Yeah. Mas masaya yung mas masaya dun sa side na yon. Kaya nag-risk ako na na simulan na yung business na yan. Okay, gets. Parang rin, no, yung by the way, parang yung sinasabi rin ni Ate Luis, mahirap dalawang option eh. Yung mahirap magtrabaho sa corporate, mahirap rin yung mismong mag-start ng sarili mong business, pursue yung sarili mong business. Pero, siguro doon papasok yung sinasabi nila, choose your hard. Choose your hard. Ang naging standards ni Ate Luis rin doon is, of course, number one, kung saan ka rin masaya. Isa yun sa mga pinakang standards rin. Kasi guess what? Kung hindi ka naman masaya sa gagawin mo, for example, sa corporate, kung hindi ka naman masaya doon talaga, it's not your passion, siguro,
sa una, do it for the money. Well, yun naman talaga yung start nun. Kasi yun syempre, naman talaga. you're just starting, Yeah. naghahanap ka pa ng pondo mo, di ba? Hirap rin mabuhay Oo, nang walang oo. pondo eh. Pero, yan, na-realize ko lang rin dun sa sinasabi ni Ate Luis kanina na advice for small business owners or dun sa mga starting out pa lang na be prepared. Siguro dun yun papasok sa tinatawag nating calculated risk na if you're gonna take a risk, if you're gonna take a big risk, katulad nung pagre-resign ni Ate Luis, malaking bagay yun, napakalaking bagay nun. If you're gonna take that leap of faith, siguro think about it critically rin. Hindi yung pwedeng YOLO ka lang. Oo. Well, Hindi yung actually YOLO ka nga, lang. ang daming ang factors na naalala ko lang nung go. nagre-resign ako. Kasi meron yan clearance form. Tapos iikot ka sa lahat ng office. Basta madami ka iikutan na office na parang clearance na wala kang pending na... Okay. Kunyari, ganito. Parang tinatanong nila ako, ilang taon ka na ba? So, ilang taon ba ako noon? Parang 26? 26 po, Okay. ganyan. Batang-bata. Ilang taon ka na ba? 26. Oh, kakakita ko dito ha. Parang kaka-promote mo pa lang. Ba't magre-resign ka na? Ganun. Parang ang daming factor na nagtutulak sa akin na, ano ba, magsistay pa ba ako? Ganito, ganyan. Kasi marami nga, pagka umiikot ako, bata ka pa, ang daming Pinupush ka na magstay. Oo, ang daming parang lumalaban para dyan sa sa Position na permanent meron tsaka ka. sa position na yun, tapos magre-resign ka na. Pero naisip ko kasi parang masaya naman yung mga kasama ko, masaya talaga sila. Pero yung work, okay din naman talaga yung work. Pero kasi parang mas love ko talaga na yung nasa mismo kitchen ako. passion mo. Oo, yung nasa kitchen setting ako, nagbibake ako ng cake, ganun. Yun, kaya Okay, gets. Doon rin talaga papasok yung yung passion mo talaga for baking. Pero siguro ngayon, Luis, kanina natanong natin, follow-up question na lang. Kanina tinanong natin, anong advice mo for the small business owners? Ngayon naman, siguro I just want to know lang rin naman talaga, ano naman yung masasabi mo or siguro message mo na lang for those who are struggling with their passion? Kasi for you, napansin ko, imagine elementary. Elementary, high school, college. Hanggang ngayon, naka-experience ka na ng mga 2 trabaho, nag-resign ka na. Until now, you're still pursuing the passion that you have way back then pa. So, ano siguro ang message na pwede mong masabi sa mga those who are struggling with their passion na parang minsan naiisip siguro nila, parang walang mangyayari sa akin dito Parang kahit pag pinush ko to, parang ganun pa rin. Ano siguro ang masasabi mo sa kanila? Well, kung passion mo talaga yan, kahit na may mga ganyang, factors, yung parang, hindi ko alam kung magiging successful ba ako. Hindi ko ba alam yung kung mind. Overthinking. Hindi ko Ganong alam kung overthinking. papatok ba to, ganyan. Well, kung love mo naman yung ginagawa mo, edi try mo lang yung ganyan. Alam mo, hindi mo naman malalaman na successful yung ginagawa mo kung hindi mo naman talaga siya susubukan. Tama. Tama Diba? naman. Kaya try lang din ng try. Ganon. Tas, ano pa ba? Again, parang try lang talaga ng try. It's a Oo. filtration system. Kung ano mag-work sa'yo, edi go. Oo. Diba? Pero Try kung mo wala, lang edi siya. sorry. Oo, well, ganon naman talaga. Kung thank you, next. Ganon. Paano ba? Ikaw lang. Well, nabuglaw. Go lang. Kasi minsan napapaisip rin ako, hindi siya nag-focus yung isang camera. Ayun. Ako kasi, I'm in the music field. So, ako talaga, I'm an independent music artist. So, minsan napapaisip rin talaga ako, may mangyayari ba talaga sa akin dito, ganyan. Minsan, inilalamon talaga ako ng overthinking na naiisip ko minsan, sobrang saturated na ng music market ng mga kantang lumalabas. Sobrang saturated na nun. Pero, minsan napapaisip rin ako, if they have the chance, for example, mga sikat na artists ngayon, if they have the chance to be discovered, Zach Tabudlo, Rob Daniel, yung mga OPM artists natin, if they have the chance to be discovered, siguro meron doon percentage ng luck
ng swerte. May percentage siguro doon talaga ng swerte. Pero, ano rin parang, if I'm not gonna pursue this, if I'm not gonna do this, wala rin mangyayari. Kumbaga, yung pangarap ko, isa to sa mga pinaka natatandaan kong sinabi ng mentor ko dati. You only fail if you quit. So, pinakang tumatak talaga sa akin yun. You only fail if you quit. So, kapag nag-quit na ako, for example, in my music career, pag nag-quit na ako dito, kapag dinigilan ko na yung music, there's 0% of success. 'Di ba? So, kung saswertehin man ako, 'di ba? Kung saswertehin man ako ma-discover, edi good. Pero if not, at least I tried. Sabi nga ni Luffy, nanonood ka One Piece, di ba? One Piece. Ay, fan rin si Ate Luis ng One Piece. Sabi ni Luffy doon, I'm gonna be king of the pirates. If I die trying. Tama. Basta ganon yung context niya. If I die trying, at least I tried. Pero, imagine, no, dun papasok yung, yung, what do you call that? Perseverance. Perseverance talaga sa mga gusto nating gawin. Pero for now, Luis, any message sa mga, sa mga kapamilya mo? Nasa podcast na ako. Kapamilya ko, may artista na ako. Any message? Diba, any message? lang din. Parang additional lang din yung kanina. Go. Yung mga sa naguguluhan pa ng passion. Yeah, baka makatulong rin sa akin. Siguro ako, maaga ko kasi siyang na-discover. Di ba ako, bata pa lang. Alam ko na kung anong gusto kong gawin. May sarili kasi tayong timeline di ba? Hindi naman porket ako bata ko siya na-discover, dapat kayo bata nyo na rin siya ma-discover. Yung magkakaiba naman tayo ng buhay. Different chapters. Magkakaiba tayo. Baka mamaya yung sa'yo, ma-discover mo pa lang sa pagka you're in your mid-20s, 30s, ganun. Hindi naman tayo sabay-sabay. Tama naman. Hindi naman tayo sabay-sabay just keep on, trying things. Well, yun pa rin, try pa rin, try diba? pa rin talaga. Kasi marami naman talagang pwedeng subukan. Wag lang yung mga illegal. Wag lang yung mga masasama, diba? Ayun. Okay, marami naman pwedeng itry na, na mga hobbies, ganyan, mga try na pwedeng, work, ganun. Try mo lang, baka malay mo kung yung sa isang try mo na pala na yun na yung gusto mo talaga gawin palagi. Okay, gets. Na-realize ko lang rin dun sa sinabi mo na different chapters. Kasi ikaw, na-discover mo na baking, elementary pa lang, yun talaga yung gusto mong gawin until in the future, ganun. Pero ako, na-realize ko kasi sa sarili ko, yung tumutugtog na ako dati pa, elementary pa lang. Siguro alam rin ni Ate Luis yan. Elementary pa lang, tumutugtog na ako nun. Acoustic guitar, ganun. Pero back then, hindi siya hindi siya yung pangarap ko. Hindi siya yung pangarap ko talaga. I never dreamed dati na maging music artist. Hindi ko pinangarap yun. I treated it as a hobby. Na pag wala ako sa school, tutugtog ako, ganyan. Gitara, ganyan. Oo, pasikat. Literal, pasikat ako dati. Hanggang ngayon naman, pasikat. Gagawa ako video, finger style, gano'n. Ayan, makikita niyo yan sa sa Facebook. Mga luma. Oo, yung mga luma doon, mas malaki pa yung gitara sa akin. Pero dati, even though nagbibideo ako, ganyan, yung kuya ko pa yung nagbibideo nun, si Benedict pa yung nagturo sa akin mag-gitara nun. Back then, exposed na ako doon sa field na yun. Pero, I never dreamed of it as my own career. Tapos na-realize ko dun sa sinabi mo kanina na different chapters tayo. Na-realize ko lang na ang pinakang gusto ko talagang gawin sa buhay ko is to be, for example, like this, podcast, content creator, music artist. Na-realize ko siya ngayong college. Ngayong college ko talaga siya na-realize. Pagka-graduate. Literal, pero pagka-graduate. Nag-take ka ng sa college, di ba? Ano yung course mo? Education. By the way, I'm reviewing kasi ngayon for LET. LET next year. Next year, March. So, ipapursue ko pa rin yun. Siyempre, ipapursue ko pa rin talaga yung education. Kasi it's one of the things talaga na gusto ko talagang gawin. Gusto ko magturo. Sabi ko nga last podcast, my goal is to influence, to inspire. Inspire. And kasama doon yung music, yung content, education. Siguro yun yung mga gagamitin ko bilang instrument. And, well, that's for me.
So, iba naman yung para sa inyo. Iba yung para sa inyo. Iba rin yung kay Ate Luis na na-discover niya pa lang nung una pa lang. Pero, syempre, marami rin ako natutunan kay Ate Luis. Ang pinakang keyword natin, ang pinakang keyword ko dito, keywords pala, try lang ng try. Try lang talaga ng try. Filter it out. Filter mo yung mga nagawa mo na sa buhay mo until you find out what you really want to do in life. Kasi, sayang buhay. Isa yun sa mga motto ko, sayang buhay. Kapag hindi ka nag-try, talo ka. Kapag hindi ka sumubok, talo ka. Kapag sumuko ka, talo ka pa rin. Talo ka. Tama naman. Talo ka pa rin. And I just want to thank, syempre, si Ate Luis now for guesting in this podcast, for guesting for Avenue. And before we end this episode, any plugs or any promotions na It's my gusto- time. Ganun. Ayan, go ahead. Ayan. So, hi everyone. Yan. Please like our page sa Facebook, Velvet Cakes and Cupcakes. Sa IG din, Velvet Cakes and Cupcakes. Ay! And nagtatry na ako mag-vlogging ngayon eh. So, Yes. so sa TikTok, follow din yung Velvet Cakes and Cupcakes. Yeah. Abangan. Huwag niyo lang i-follow. Try to order. Ayun, isa pa Promise. yun. Order Iba- kayo. iba Baka ang mamaya lasa. may magbe-birthday dyan, may kakasal dyan. Ayun, message na kayo. Inquire. Yeah. By the way, just want to pasok ko lang, no. Ang mga ginagawang cake po nila Ate Luis sa Velvet, hindi siya yung mga hindi siya yung mga basic homemade, hindi siya yung mga ganun lang. Pangmalakasan siya, mga pang wedding cakes, ganun. Yung matataas, ganun. Nakagawa na sila mga nun. kasing tangkad ko. iba yun. Ay, hirap na nun. Pero promise, iba yung mga ginagawa nila. Kung gusto mo ipaprint yung mukha mo dun sa cake, pwede. Oo. Diba? Dati naalala ko, yung sa birthday ko. Oo, in-edit namin yung mukha niya. Alam niyo ba yung God of War? Yeah. Yung mukha ko nasa katawan ni Kratos. Kratos pala. Kronos. Kronos. Titan Sino yun. yun? De, pero yeah, pwede kung anong gusto nyong mangyari sa cake nyo, kung merong gusto nyong dyan. Yeah. Gusto nyong may Itatry namin. bastos dyan, pwede yan. Itatry namin Pwede gawin yun. para sa inyo. Yeah. And syempre, I just want to promote myself, friend. I am Noel Kaliwara. Pwede nyo i-check out yung mga kanta ko sa Spotify. And meron akong paparating na kanta. By this time na marirelease tong episode na to, may paparating akong kanta with collaboration. Wow. In collaboration with Dayap. Abangan nyo na lang kung sino yon. Dayap. New artist. Nataray Si Dayap. Ayan. Pero napakalupit ng kantang yun. I'm very proud dun sa kantang yun. And lalabas siya by last week of October ata. Wow, And you can check out yung other episodes pa na itong podcast na to ng Avenue. Episode 1, kasama ko yung girlfriend ko. Ganda rin ang usapan nun. So check it out. And ano pa ba? Facebook TikTok. page ko. Noel Kaliwara and TikTok. Noel Spotify. Kaliwara. Oo. By the way, yung mga nare-release ko kasi sa TikTok, Facebook, Spotify, ganun. TikTok, Facebook. Ang content lang noon, more on inspirational, motivational, music, tsaka computer. Pero, yeah, thank you so much for listening to this episode of Avenue. Again, salamat Ate Luis, yung souvenir mo. Wala na. Naubos ko na. Pero, by the way, by this time, magla-launch na siguro yung Avenue Coffee. Wow. Okay, so hindi pa kami officially nagla-launch pero abangan nyo yan, Avenue Coffee. Thank you so much for listening. Again, this is Avenue, a space for me and you. Peace!